Sa nakaraan nating episode ay natapos tayo kung saan nga ay nag-usap ang dalawang lalaking ito, kung saan ayon dito kay Old Initiator ay siya na nga lang raw ang baalang gumawa ng paraan para makapaghiganti sa ating bida. Kaya naman nga matapos lamang ng ilang sandali, ay heto at makikitang tila ba naghahanda na nga itong si Old Initiator, kung saan nga ay para bagang nagsasegoho siya ng isang malalim na ritual, at may nakakulay puti at itim pa nga na dalawang ghost itong kalapit na waring ang mga ito nga ay tauhan nitong Old Initiator. At makalipas nga ng ilang oras sa bahay na tinutuluyan ng ating bida, sa looban ng village na ito ay makikitang umiihi sa banda rito si Giadofa. Kung saan nga habang tila ba kinikilig-kilig pa siya, ay hindi niya namamalayang nasa likuran na pala niya ang dalawang black and white ghost na ito. At nang makatapos na nga siya sa pag-ihi, ay nabatid na rin niyang meron na palang ghost sa likuran niya kaya naman napasigaw agad siya ng malakas, kasunod ay di na rin siya nag-alintana pang tumakbo ng mabilis habang di moari ang reaksyon na nararamdaman niya sa ngayon. Hanggang sa maya-maya nga rin lang ay gumamit na ng kanilang skill ang dalawang ghost para atakehin itong si Giadofa. Subalit bago pa nga lang siya matatamaan ng mga ito, ay buti na lamang at may pumulupot sa kanyang braso na isang lubad, sanhi nga para makaligtas siya mula sa atake ng mga ghost, kaya naman saludo ako sa iyo Xiaojing hehe, ang galing mo. Kasabay nga ng pagsulpot ni Xiaojing ay ang pagdating rin ng ating bida, para nga saklolohan itong si Giadofa. Kung saan nga ayon rito kay Xiaojing ay sinabi niyang mukhang hindi raw naman mga tao ang mga ito, sa halip ay tila nga baka gimbal-gimbal na mga ghost ito, na ngayon niya lamang nakita. Hanggang sa maya-maya nga rin lang, ay nagpakita na rin ang Old Initiator at makikita nga ang masidi nitong galit sa ating bida. Samantala ang ating bida naman nga ay lakas loob na sinabing, ang tatapang naman daw yata ng mga ito na sumugod rito sa kanyang tinutuluyan ngayon para lamang siya ay kalabanan. Kaya naman nga tila ba nag-init ng lalo ang dugo nitong mga kalaban. At nagpasya na nga ang mga itong umatake sa ating bida. Kung saan nga ay agad ang mga itong nagsilapitan sa kanya habang may mga kadena pang daladala, ano tatatalian ba nila ang ating bida ng kadena na parang aso hihihi ay mat-ending nga. Balik tayo sa kanila, kagaya pere ng dati kahit papagtulungan ang ating bida na atakehin ng kanyang mga kalaban ay baliwala peren sa kanya, kayang-kaya pere niya ang mga ito na kalabanan at harapin ng hindi man lang natatakot at natitinag. At dahil nga sa ginamitan niya ang mga ito ng special skill, ay nagsitalsikan ang mga ito, hanggang sa tila nga nag-uusok na rin ang mga ito dulot ng malakas na puwersa mula sa ating bida. Kasunod nga rin nun, ay naglabas naman ang ating bida ng kanyang teknik na ginagamitan ng mga kuryente, sabay kanyang inatake ang dalawa ghost, dahilan nga para tuluyan ng maghiwa-hiwalay ang mga buto-buto at parte ng katawan ng mga ito. Kaya naman nga itong si Old Initiator ay tila ba noindang dahil sa labis na pagkabigla sa nangyari sa kanyang mga kasamahang ghost. Kung saan nga rin mula sa bibig ng dalawang ghost na ito, ay makikitang merong lumabas na spiritual elements na nag-go-glow in the dark, sabay lumipad ang mga ito paitaas na para bang mga shooting stars, marahil ay iyon ang sumasapi sa katawan ng dalawang ghost na ito, na ngayon nga ay nag-api na ng ating bida. Subalit dahil nga sa kalaban ang mga yon, ay hindi ito basta lamang hinayaan ng ating bida na makatakas pa. Kaya naman nga ay gumamit ulit siya ng kanyang special power para atakehin ang mga ito, at sa isang pitik niya lamang ay nataman niya agad ang mga spirit na tumatakas dahilan nga para sumabog at maglaho na ang mga ito. Kaya naman nga rin itong si Old Initiator ay mabaliw-baliw na ngang lalo dahil sa ginawa ng ating bida. At pagkatapos ay bigla na rin lamang itong tumakas, pabalik sa kanyang pinagtataguan. Kung saan nga ay makikitang nakahawak peren ito sa kanyang ulo at tila ba hindi peren maka-move on sa sinapit ng kanyang dalawang ghost spirit, kaya naman rin nga etong mga iba pa nitong tauhan ay panay ang katitanong kung okay lang daw ba itong si Old Initiator. At ibinalita na nga ng Old Initiator ang nangyari sa kanilang pagsugod kanina sa ating bida, kung saan ay sinabi nitong ang mga ghost spirit niya nga daw na nagmula pa sa mga ancestors nila ay hayon at tuluyan ng winasak at tinalo ng ating bida, kaya naman nga rin ang lalaking ito ay di makapaniwalang maging ang kanyang initiator ay kayang-kaya lang ding talunin ng ating bida. At sambit naman ngang muli ng Old Initiator, na kailangan niya daw munang ma-recover ulit ang kanyang meditation, at isa pa daw ay kailangan rin niyang maghanda ng mabuti dahil panigurado raw na pupunta at susunod rito sa kanilang hideout ang ating bida. Na ikinagulat nga at mukhang lalong ikinabahala ng lalaking ito. Kaya rin naman nga, ay nagpasya na ang Old Initiator at sinabi nitong magmadali na daw sila ngayon din at maghanda para sa kanilang gagawing pagtakas at paglisan sa lugar na ito.
At eto nga't dali-dali na silang nagsisitakas habang bakas sa mga mukha nila ang kaba at pangamba. Subalit sa di inaasahan, ang pag-aakala nilang sila'y makakatakas ay isa lamang nilang akala. Sapagkat di pa man lamang sila nakalalayo ay bigla namang nagsalita ang ating bida, at kanyang sinabi na mga sadya raw palang talunan at matatakutin ang mga ito, sapagkat mas pinipili raw nilang tumakas imbis na lumaban. Kaya naman nga napatigil na lang din bigla sa pagtakbo sina Old Initiator at napatingin ng may pagkaseryoso. At bukod pa doon ay tiningnan rin ng pagkat-endi ng ating bida ang mga ito, dahilan nga para matakot itong lalaking ito. Kaya naman nga rin bigla na lamang itong kumari pa ng takbo para tumakas. Subalit ginamitan agad ito ng special power ng ating bida sanhi nga para tuluyan na itong mapaslang. Sabay sambit pa ng ating bida, na kung sino man raw ang magtangka ulit na tumakas o gumalaw kahit konti ay kanya ring papaslangan agad-agad. Nalalo pang ang ikinabahala nitong mga tauhan ni Old Initiator. At maya-maya nga rin lang ay lumapit na rin ang ating bida sa mga ito. Kung saan nga ay agad ang mga itong lumuhad sa kanyang harapan at tinawag siyang Mr. Immortal habang panay rin ang paghingi ng tawad sa kanya. Dagdag pang sabi ng Old Initiator na nararapat din lang daw na paslangin na siya ng ating bida, subalit gayon pa man ay humihingi siya ngayon ng tawad para rin sa kanyang mga kasamahan na sanang araw ay mapatawad ng ating bida. Sabi naman ng ating bida na bakit pa raw ipinapakiusap ng Old Initiator na kanyang patawarin ang mga kasamahan nito, gayong pare-pareho lang daw naman ang mga ito na nagbabalak na siya ay paslangin at kalabanan. Tugon naman nga ng Old Initiator, na napaslang na raw naman ng ating bida ang ilan niyang mga kasamahan, subalit ito raw mga natitirang kasamahan niya ay mga inosente kaya sana naman daw ay hayaan na lang ang mga ito ng ating bida na manatiling buhay, at isa pa ay handa rin daw siyang ibigay ang kanilang Beyond Temple basta pagbigyan lang ng ating bida ang kanyang kahilingan na sila ay hayaang mabuhay. Mariin namang sambit ng ating bida, na anuman daw ang kanyang naising gawin sa mga ito ay nakasalalay sa kanyang mga kamay, dagdag pa niyang sabi na ang kawan raw ang Old Initiator ay hindi nararapat. Kaya naman nga pinatamaan niya ito ng pagkat-endi gamit ang nag-spark na mga electricity. Dahilan nga para mapa-ouch ito ng malakas, subalit gayon pa man na inatake siya ng ating bida, ay hindi naman siya tinuluyang paslangin kaya swerte parent siya. Bagkus ginawa lamang iyon ng ating bida, upang alisin at sirain ang spirit na nasa katawan ng Old Initiator at para maalis na rin kung ano pa man ang iba nitong kakayahan na hindi na nararapat pang magamit nito. At dahil nga sa hinayaan pang mabuhay ng ating bida ang Old Initiator ay labis ang kagalakan nito, kaya naman lubos rin ang pasasalamat nito sa ating bida. Sambit pang muli ng ating bida, na kahit pa raw na pinatawad na niya ang mga ito at hinayaang mabuhay, ay hindi ibig sabihin nun na tuluyan na talagang malaya ang mga ito, sapagkat maaari pa rin daw niya ang mga itong paslangin kahit kailan niya gustuhin oras na gumawa ang mga ito ng maling hakbang. At kahit nga nakatalikod na ang ating bida at animoy paalis na, ay wala pa ring tigil ang mga ito sa pagpapasalamat sa kanya. Pagsapit ng umaga, sa isang silid ay naroon ang ating bida at kausap ang Old Initiator. Kung saan sabi ng ating bida, na hindi raw siya makapaniwalang ang isang century-old sect ay di man lang nagawang magkaroon ng mga spiritual herbs, na inihingi naman nga agad ng paumanhin ng Old Initiator, sabay sabi rin nito na nahihiya raw siya sapagkat wala man lang siyang kakayahan para ma-promote itong sect nila. Sambit naman ng ating bida, na hindi bale na lang daw, total bibihira na naman daw talaga ang magkaroon ng mga spiritual herbs sa panahon ngayon. Sabi naman nitong Old Initiator na bagaman daw at bibihira na ngayon ang mga ito, ay meron parent siyang alam na isang lugar kung saan ay marami parent ditong mga top quality ng mga spiritual herbs. Sabay ikwinento pa ni Old Initiator na noon raw nung bata pa sila, siya at ang kanyang mga several sect brothers ay nagtungo sa isang lugar kung saan ay hindi raw mabilang ang mga valuable spiritual herbs na nakatago rito. Subalit sa kabila raw ng kanilang kasiyahan noon habang naren sila, sa hindi inaasahan ay may bigla na lamang sumulpot na isang malaking ahas na tinatawag na python. Kung saan nga ay inatake sila nito, dahilan para mapaslang ang kanyang mga kasamahan at sa kabutihang palad ay nagawa niyang makaligtas mula rito subalit yun nga di peren maalis ang lungkot sa kanya, dahil sa siya lamang ang nag-iisang natirang buhay. Dagdag pang sabi ng Old Initiator na dahil nga raw dun pagkabalik pa lang niya, ay agad din daw niyang itinoon ang kanyang sarili sa meditation at cultivation practice, dahil sa umaasa siyang kapag naging kwalipikado siya ay magagawa rin niyang makapaghiganti para sa kanyang mga kasamahan, kung saan nga ang kanyang mga kasamahang ghost ay isa sa kanyang plano at inihanda na makakatulong sana niya para kalabanan ang python.
At kasunod nga nun ay tinanong ng ating bida ang old initiator na dahil raw ba sa merong naturally spiritual herbs ang nakapaloob sa ahas kaya ninanais nitong balikan ang python. Tugon naman nga ng matanda na isang araw iyon sa mga dahilan niya at alam rin daw niyang kayang-kaya rin lang iyong matalo ng ating bida. Kaya naman nga ay tinanong ulit agad ito ng ating bida kung alam parent daw ba nito hanggang ngayon kung saan ang tamang locus iyon ng lugar na kinalalagyan ng python. Namarahan ngang sinagot ng old initiator na natatandaan parent daw niya ang lugar na yon, at willing din siyang samahan paparoon ang ating bida. At nang sumunod ngang araw ay nag-umpisa na silang maglakbay kung saan ay sakay sila ng karwahe. At nang sandali nga silang tumigil, ay sinabihan ni old initiator ang ating bida na malapit na raw sila sa Yong Prefecture, kung saan dito muna sa city na ito sila magpapahinga ng isang gabi bago ulit sila magpatuloy bukas sa kanilang paglalakbay. Nang makapasok na nga sila sa Yong City, ay agad rin namang nagtungo ang ating bida sa may Hua Iron Shop upang makapaglibang ng konti at makapagtingin ng maaari niyang mabili mula rito. Kung saan nga rin pagkalapit-lapit pa lang niya sa may bandang counter, ay agad rin naman siyang inalok ng namamahala rito na si Manager LV, na ang isa raw sa kanilang best product, ay itong Ganoderma lucidum na thousands of years nang nabubuhay, kung saan ay ito rin daw ang pinakamainam na spiritual herbs dito sa kanilang shop. Sa isip-isip naman nitong ating bida, na ang lalaking ito raw na panay ang alok sa kanya ay tila daw ba sinungaling, sapagkat sa kanyang pagkakaalam ay few hundreds years pa lamang na nabubuhay ang spiritual herbs na ito, pero gayon pa man ay di na rin daw yun mahalaga pa, kesyo libo-libong taon pa ba yun o daang taon pa lang sapagkat sa panahon ngayon ay sadyang madalang na talaga ang mga spiritual herbs na tulad nito. Kaya naman maya-maya rin lang, ay nagpasya na ang ating bida na kuhain na at bilhin ang herbs na ito. Subalit bago pa nga lamang ihahanda ni Manager LV ang produkto, ay may bigla rin namang sumulpot na isa pang lalaki na si Mr. Lee, kung saan ay nagrereklamo ito na bakit raw ganun rin sa kanila ang ginagawang pagtrato nitong si Manager LV sa ating bida, at bakit rin daw basta na rin lamang nito iniaalok kung kani-kanino ang mga magaganda at maiinam na produkto na ito, na dapat daw sana ay sa mga tulad lang nila na talagang may kakayahan para bilhin ito sa anumang presyo. Sambit naman nga ni Manager LV, na hindi naman daw porket suki na dito sa kanilang shop itong si Mr. Lee, ay sila na lamang palagi ang maaaring makakuha at magkaroon ng mga best product nila, sapagkat karapatan rin daw naman iyon ng iba, lalo pat may mga kakayahan rin naman na mabili ng tama ang kanilang produkto. Subalit sa kabila nun, ay ayaw pa ring pumayag ni Mr. Lee na sa ating bida mapupunta ang Ganoderma lucidum, kaya't panay peren ang reklamo nito dahil nararapat lamang daw na sa kanilang pamilya mapunta ang uri ng spiritual herbs na ito. Sambit naman ngang muli ni Manager LV, na hindi na raw niya maaari pang bawiin sa ating bida ang produkto, sapagkat siya raw ay nakapagbayad na at isa pa ay siya rin daw talaga ang nauna para bilhin ang spiritual herbs na ito. Gayunpaman, matigas pa rin ang Mr. Lee na ito, sapagkat talagang di pa rin ito pumapayag, kaya't sabi nito na madali lang daw naman ang solusyon, kung magkano man daw ang binayad ng ating bida, ay dodoblehin niya na lamang basta sa kanya lang mapunta ang produkto. Tugon naman ni Manager LV, na hindi lang daw naman ito basta tungkol sa pera, kundi sadyang nararapat lamang daw na sa ating bida mapunta ang herbs dahil sa siya talaga ang nauna rito. Ngunit, maya-maya rin lang ay sinubukan rin ni Manager LV na tanungin ang ating bida, kung papayag daw ba siya na palitan na lang ang produkto na kanyang binili, subalit mariin namang sumagot ang ating bida na hindi raw siya papayag. Kaya naman nga muli na namang nagsalita ang makulit na si Mr. Lee, at ayon rito ay mukha raw yatang hindi alam ng ating bida kung ano bang uri ng pamilya ang meron sila, kaya naman daw paano kung triplehin niya na ang presyo ng produkto basta't ibigay lamang ito sa kanya ng ating bida. At marahan lamang nga na sumagot ang ating bida, na wala raw siyang pakialam kung anong uri at kung saan pang angkan nabibilang itong si Mr. Lee, basta't hindi pera niya ipagpapalit at ibibigay itong spiritual herbs, triplehin man ang presyo o higit pa doon, basta't sa kanya na raw ito dahil siya ang nauna. At tila nga tuluyan ng bumugso ang galit ni Mr. Lee sa ating bida, kaya naman malakas nitong kinausap ang ating bida habang may paturo-turo pa ng daliri sa kanya, habang sinasabi rin na mabuti pa raw na sumunod na lang siya, dahil kung hindi ay tiyak daw na sasamain lang siya. At magsasalita pa nga sana si Mr. Lee, ay bigla na lamang nga itong sinampal ng pagkat-endi ng ating bida, kesa nga naman na maunahan pa siya di ba mga idol, total mukhang may mangyayari na rin naman talagang gulo, kaya ayun 1 point hihihi. At pagkasample nga ng ating bida kay Mr. Lee, ay kalmado lamang siyang nakatayo sa harapan nito,
Pagkatapos ay kanyang sinabi na wala naman daw palang binatbat ang lahi ng Lee family, kasi isang sampal niya lang talsik agad, dagdag pa ng ating bida na hindi rin naman daw pala talaga big deal ang tungkol sa pamilya nito, dahil puro hanggang sa salita lamang. At dahil nga sa mga sinambit ng ating bida, ay lalo nang nanggalaiti sa galit itong si Mr. Lee. Kaya naman agad na rin itong tumayo at may pagtingin pa ng masama sa ating bida, habang naglalakad papalayo. At pagkaalis nga ni Mr. Lee, ay marahang kinausap ni Manager LV ang ating bida at sinabi nitong, hindi na raw dapat sana iyon ginawa ng ating bida sapagkat kung nais raw talaga ng ating bida ng ganung spiritual herbs ay maaari naman daw siyang maghanap ng iba pa, kesa yung ganun na nakipagtalo pa raw ang ating bida sa miyembro ng Lee family, kaya naman nga napatanong dito ang ating bida, kung ano raw ba talaga ang meron sa Lee family at bakit parang itinuturing itong special. At dahil sa katanungan ng ating bida, ay ipinahayag nga ni Manager LV na ang Lee family nga raw ay sinasabing nagbuhat mula sa mga pirates, kung saan ang mga ito raw ay unti-unting nakapagpalago ng malaki at maraming kayamanan sa South Sea, sa pamamagitan ng pagmumonopolizing sa mga waterways sa loob ng maraming taon, kung saan rin maging sa river transportation ay unti-unti rin daw nilang nakontrol at napamahalaan, kaya naman rin daw ay marami sa kanilang mga businessman ang patuloy na umaasa sa Lee family at hindi nagtatangkang mabigyan ng sama ng loob o galitin ang angkan ng mga ito. Tanong naman ng ating bida, na kung ganun naman daw pala ka-powerful ang Lee family ay bakit daw ganun na lang rin ng mga ito pahalagahan ang mga spiritual herbs na kagaya nitong Ganoderma lucidum, at tugon nga nitong si Manager LV na ang master daw ng Lee family ay kasalukuyang merong matinding karamdaman, kaya naman daw persigido ang mga ito na maghanap at magkaroon ng mga top quality spiritual herbs, para matiyak ang paggaling ng kanilang master. Marahan namang sambit ng ating bida, na ang mga top quality spiritual herbs nga raw ay maaaring makapagpahaba pa ng buhay, subalit ito raw namang Ganoderma lucidum na ito ay hindi makakatulong sa isang tao, na nalalapit na ang kamatayan. At makalipas nga ng ilang sandali, matapos ang kanilang pag-uusap at pagkukwentuhan, ay umalis na nga sa shop ang ating bida at siya ay naglakad-lakad ng muli. Hanggang sa siya nga ay mapatigil, dahil sa bigla siyang sinalubong at hinaranggan ng isang grupo ng kalalakihan, kung saan nga ay kabilang rito si Mr. Lee, aba at kaya pala umalis kanina ay naghanap ng kakampihahaha. At yun na nga, itinuro na ni Mr. Lee ang ating bida dito sa lalaking tinatawag niyang young master na may pakulay-kulay pa ng buhok. Kaya naman nga agad itong tumingin ng masama sa ating bida, at mariing tinanong kung siya nga raw ba talaga ang nanakit kanina kay Mr. Lee. Na walang pagdadalawang isip ngang sinagot ng yes I am ng ating bida, hanep tapang mo talaga idol, iba ka napakatendi mo. Kaya naman nga malakas na sinabi ng lalaking ito, na mukha daw palang gusto na talagang matuluyan ng ating bida. Sabay sumugod na rin agad ito at inatake ang ating bida. Subalit may bigla na lamang nagsalita mula sa loob ng karwahe at pinigilan ang lalaki sa balak nitong gawin, kaya naman ayon at hindi nga naituloy ng lalaki ang pagsapak na gagawin sana niya sa ating bida. Kung saan nga ang nagsalita mula sa loob ng karwahe ay ang kapatid na babae ng lalaking ito, kung saan nga ay sinabi pa nito, na may importante raw silang ipinunta rito at hindi ang paglikha ng gulo. Sambit naman nga nitong lalaki na kaya lang daw niya gustong labanan ang ating bida, ay dahil raw sa nangyari kay Mr. Lee, subalit sinabi naman ng babae na kabilin-bilinan daw sa kanila ng kanilang ama bago sila umalis, ay wag na wag silang gagawa ng away kaya naman sana ay sumunod na lang daw sila sa utos. At wala nang nagawa pa ang lalaking ito, kundi ang manahimik na lang, hanggang sa magyaya na nga rin ang kanyang kapatid para sa kanilang pag-alis. At bago nga sumunod sa utos ng kapatid ang lalaking ito, ay tumingin muna ito ng masama sa ating bida, sabay tumalikod at nagsimula ng maglakad. Makalipas ang gabi pagsapit ng umaga, ay makikita ang old initiator na may kasakasamang 2 kabayo. Kung saan ay agad rin itong sinabi sa ating bida na ang kanila raw madadaanan mamaya sa kanilang paglalakbay, ay bako-bako at tiyak na mahihirapan rito na paraanan ang karwahe, kaya naman daw ay nagbili siya nitong 2 kabayo. Dagdag pang sabi ng old initiator na gayon pa man raw, ay medyo nangangamba raw siya na baka hindi kayanin ng ating bida na sumakay sa kabayo, marahan namang sambit ng ating bida, na hindi naman daw problema sa kanya ang pagsakay sa kabayo at isa pa ay okay na rin daw yon dahil mas mapapabilis sila sa kanilang paglalakbay. Kaya naman nga maya-maya rin lang, ay muli na silang nagpatuloy sa kanilang paglalakbay.
kung saan sa may bandang lugar na ito na kanilang nadaanan, ay merong mga kalalakihan ang makikitang nakatindig at nakaharang sa daan. Ang mga ito ay pare-pareho ng kasuotan at lahat sila ay nakasuot rin ng sombrero. Kaya naman nga rin ay nagpasya silang bumaba muna sa kabayo, kung saan nga ay seryosong napatanong ang old initiator sa ating bida, kung ano raw ba kaya ang ginagawa ng maraming kalalakihan dito sa lugar na ito, subalit hindi na nga lamang sumagot pa ang ating bida. At maya-maya nga ay nagsalita ang isang lalaking ito, animoy ito yata ang pinakang namumuno sa kanilang grupo, kung saan ay mariin nitong sinabi na mabuti pa raw na umalis na lang ang ating bida at ang old initiator, dahil ang daanan raw na ito ay sarado kaya hindi lang sila makakadaan dito. Ang ginawa naman ni old initiator, ay nagpakilala siya sa mga ito kung saan ay sinabi niyang siya raw si Liu Tong, ang chief ng Beyond Temple kung saan ay sinabi rin niyang nagta-travel lamang daw sila kaya't sana naman daw ay hayaan na sila ng mga ito na makadaan. Subalit tila ba nainis lang ang lalaki sa sinabi ng old initiator, kaya naman pasiga nitong sinabi na wala raw siyang pakialam kahit sa ang templo pa nagmula ang matanda, kaya mabuti pa raw na umalis na lang sila kaagad ngayon din. Sambit naman nga ng old initiator na papaano na lang daw kung ipilit pa rin nilang makadaan sila rito. Kaya't sabay-sabay ngang tumugon ang mga ito habang nakataas ang kanilang mga sandata, na kung magpipilit pa rin daw sila na makadaan ay tiyak na sa kamatayan lang daw ang kanilang kahahantungan. Kaya naman rin ang ginawa ng old initiator, ay lumukso siya ng mataas sabay atake sa mga lalaking ito. Kasunod rin ang pagtatalsikan ng sandata ng mga ito, kaya naman rin wala na silang nagawa pa. At pagkatapos nga ay mariing nagtanong si old initiator sa mga ito, na baka naman daw siguro ngayon ay pwede na silang makadaan. Abangan sa susunod nating episode kung ano pa ang mga nakaka-excite na mangyayari, padadaanan na nga kaya sila ng mga ito or patuloy pa rin silang pagbabawalan. Kung nagustuhan nyo ang video natin ngayon ay paki-like naman po ito mga idol. Huwag na rin kayong mahiya pa na mag-iwan ng inyong komento at saloobin tungkol sa inyong napanood ngayon. And please don't forget to share and subscribe para sa lahat ng mga hindi pa po nakaka-subscribe. Syempre wag nyo na rin pong kalimutan na i-hit ang notification bell nang sa ganun ay lagi kayong updated sa mga next video natin. Sana po ay nag-enjoy kayo sa inyong panonood mga idol. Thank you po.